Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PCG tinanggal ang floating barriers sa BDM alinsunod sa presidential instruction. BIR nagpaalala sa BSKE candidates na sumunod sa obligasyon sa buwis. Pension system para sa MUP pasado na sa Kamara. DENR Secretary Antonia Loizagan nais isulong ang pangkalahatang aksyon sa pagsugpo ng polusyon sa plastic. Mga uniform personnel na sumuway sa traffic violation hindi nakalusot sa MMDA. Pilipinas mayroon ng 2 medalya sa 2023 Asian Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ayon sa DOH, mula ika-18 hanggang ika-24 ng Setyembre, higit 1,100 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 166, mas mataas ng 13% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-11 hanggang ika-17 ng Setyembre. Samantala, mayroon namang naitalang 11 pumanaw kung saan ang 6 ay naganap mula ika-11 hanggang ika-24 ng Setyembre. Mula noong Enero taon ng 2020, nasa mahigit 4 na milyon na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus ay pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Samantala, bilang pagsunod sa tagubili ni Pangulong Bongbong Marcos, inatasan ni National Task Force for the West Philippine Sea, Chairman Secretary Eduardo Año, ang PCG na magsagawa ng espesyal na operasyon para alisin ang floating barrier na nakaharang sa timog silangan ng Bajo de Masinloc o BDM. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, CG Commodore J. Tariela, ang barrier ay nagdulot ng panganib sa pag-navigate, isang malinaw na paglabag sa internasyonal na batas. Binigyan din ni CG Commodore Tariela na pinatunayan ng 2016 Arbitral Award na ang BDM ay ang tradisyonal na fishing ground ng mga mangingisdang Pilipino. BSKE updates, nais palakasin ng DOJ at COMELEC ang kampanya laban sa vote buying at vote selling, hindi lamang para sa BSKE pati na rin sa susunod pang halalan. Sa pamamagitan nito, nais ng parehong ahensya na paigtingin ang pundasyon ng demokrasya upang bigyang halaga ang importansya ng bawat boto ng Pilipino. Partikular na layon nito ang labanan ang malawakang problema ng vote buying at vote selling na sumisira sa integridad ng electoral process ng bansa at sino mang mapapatunayang nagkasala sa eleksyon ay kakaharap sa batas. Kaugnay na balita, pinapayuhan ng BIR ang mga kandidato ng BSKE na sumunod sa kanilang mga obligasyon sa buwis. Batay sa ilan pang paalala, kailangan magparehistro o mag-update ng kanilang registration details sa BIR ang mga kandidatong nakipagnegosyo, bumili ng mga produkto at serbisyo para sa kampanya at election activities, nakatanggap ng mga donasyon at campaign contribution o may income payments na nagpapailalim sa withholding tax. Samantala, ang mga kandidatong hindi makapagrehistro at makasunod sa mga kinakailangan ay makakaharap sa mga parusa sa ilalim ng mga umiiral na batas ayon sa BIR. Sa kabilang banda, pinapabilis ng DOTR ang EDSA Greenways Project sa tulong ng iba't ibang ahensya at pribadong sektor. Narito ang ulat. Sa pagpapabuti ng infrastruktura sa pampublikong transportasyon, nais pabilisin ng Department of Transportation o DOTR ang pagsasatupad ng EDSA Greenways Project sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kooperasyon sa iba't ibang ahensya at pribadong sektor.
Layunin din ito na maitaguyod ang dedikasyon sa mas ligtas at mas inklusibo na sistema. Dahil dito lumagda ng Memorandum of Understanding para sa EDSA Greenways Project ang DOTR, Department of Labor and Employment o DOLE, Philippine National Police at mga pribadong sektor noong ika-25 ng Setyembre. Binigyang diin ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang kahalagahan ng EDSA Greenways Project sa pagpapabuti ng transportasyon, aksesibilidad at pasilidad para sa mga pedestrian kung saan ang 5 kilometrong elevated walkway sa kahabaan ng EDSA ay mag-uugnay sa mga istasyon ng MRT-3. Sa pagpapakita ng suporta ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma sa proyekto, ibinahagi niya rin na ang kasunduan ay naglalayong palakasin ang pagtutulungan at kooperasyon ng dalawang departamento sa pagbibigay ng cash o livelihood assistance program sa mga individual na maaapektuhan ng proyekto. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga otoridad at ahensya ng gobyerno na maghigpit ng sobra sa pagpapatupad ng polisiya laban sa mga rice smugglers at hoarders pati na rin ang mga nagmamanipula ng presyo ng bigas. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay sa kanyang talumpati sa distribusyon ng bigas sa Manila kung saan kanyang nilinaw na sapat ang produksyon ng bigas sa Pinas kaya lamang ay nagkakaproblema sa pamamahala at bentahan nito. Umabot sa 1,000 benepisyaryo ng DSWD ang nabahagian ng 25 kilo ng bigas. Sa ating ulat panahon, magpapaulan pa rin ang habagat sa kanlurang bahagi ng Timog Luzon at Visayas. Asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Mimaropa and Western Visayas. Habang bahagyang maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DepEd at GSIS lumagda sa MOA para sa pagpapabuti ng serbisyo sa mga guro. DICT nagbabala laban sa pagkalat na Medusa ransomware. Pension system para sa MUP pasado na sa Kamara. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos ang ilang pagdinig sa Kongreso sa iminumungkahing Pension System Act para sa mga military and uniform personnel, pasado na sa Kamara ngayong araw ang naturang panukala. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Aprobado na sa Kongreso ngayong araw ang House Bill No. 8969 o ang Panukalang Military and Uniform Personnel o MUP Pension System Act. Ito ay matapos sumang-ayon ng 272 mga kinatawan ng Kongreso sa botohan para sa ikatlo at huling pagbasa sa panukalang batas na ito. Samantala, 4 naman sa mga mambabatas ang hindi pabor at nakakuha ang panukala ng 1 abstensyon. Kabilang sa mga pangunahing probisyon nito ay ang pagtatakda ng mandatory retirement age ng MUP sa 57 taong gulang. Layon ding tiyakin na mapanatili ang pensyon at iba pang benepisyo ng MUP at mga kinakailangang pondo para rito. Kabilang sa pagsasaayos at pagpapabuti sa benepisyong matatanggap ng mga aktibong nagseserbisyo ay ang otomatikong pag-index ng mga pensyon at survivorship para sa kanila at kanilang mga kwalipikadong survivors. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, nais ng DSUD na palawakin ang programang pabahay nito para sa mga mahihirap. Narito ang buong detalye.
Sa pagbabahagi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, Undersecretary Avelino Tolentino, ang major accomplishments ng departamento sa taong 2023 ay patuloy na nasa antas na higit sa 50%. Kaya't binigyang diin ni DSUD Secretary Jose Rizalina Acuzar ang paglalayong palawakin ang programang pabahay ng ahensya. Paliwanag ni DSUD Secretary Acuzar, kinakailangan ang pondo para sa pagpapalawig ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program, pabahay sa mga biktima ng kalamidad, at sa paglabas ng Executive Order No. 35 na naglalayong buhayin muli ang Pasig River upang maisulong ang sektor ng turismo at transportasyon. At pasiklabin ang ekonomiya sa haba ng Pasig River. Sabay na relokasyon ng mga informal settlers na nakatira sa mga danger areas at inyong lingid po ang naatas na mamuno sa council na ito. Samantala, humingi naman ng paliwanag si Senator Cynthia Villar ukol sa pagbibigay ng bahay sa resettlement, partikular na ang high-rise na ani ng senador ay kamahalan. Baka hindi ma-afford ng mga i-relocate nyo yung bahay. Hindi naman full, hindi full subsidy. Kasi pag hindi nila nakaya yan, hindi sila lilipat yan. Paliwanag naman ni Yusek Gary de Guzman, ang production cost sa high-rise unit na gagawin ay nasa 1.1 milyon. Pero ang kagandahan po nito, nagkasundo na po ang DOTR at DSUD na in effect it will be heavily subsidized because ang ipapasa lang pong presyo doon sa mga relocatees natin will be about between 350 to 500,000. Nais naman malaman ni Villar ang halaga ng amortization at down payment ng mga bahay kung saan isinaad ni de Guzman na isosumite nila ito. Maybe we should review our policy na dapat affordable yung mga bahay kasi mahihirap ito. Mula naman kay Secretary Acuzar, ang dalawang pangunahing problema sa pabahay ay ang aksesibilidad sa pondo at kakulangan sa kakayahan ng mga mamamayan na makabili. So ano pong ginawa natin? Humingi po tayo ng interest subsidy. Napakalaking bagay po ng interest subsidy. From 6% down to 1%. So 5% po hinihingi namin na interest subsidy para po sa mahihirap. Hiniling ng DSUD ang suporta ng committee para sa pagpapabuti ng mga pabahay at kalagayan ng mga mamamayan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, upang mas mapabuti ang pagbibigay ng serbisyo sa mga guro, lumagda ang DepEd at GSIS ng isang MOA nitong ika-25 ng Setyembre. Francis Riudique para sa balita. Lumagda sa Memorandum of Agreement sina Vice President at Department of Education o DepEd Secretary Sara Duterte kasama si Government Service Insurance System President and General Manager Jose Arnulfo Veloso na naglalayong solusyonan ang ilan sa mga isyong kinaharap ng mga guro pati na rin ang mga non-teaching personnel ng DepEd. Nilinaw ni VP Sara na sa ilalim ng kasunduang ito, magkakaroon ng hotline number na para lamang sa mga guro at non-teaching personnel pati na rin ang pagtatalaga ng mga account personnel na siyang nakapokus lamang sa mga isyong kinaharap ng empleyado ng DepEd upang mas madali itong masolusyonan. Dagdag pa rito ay ang pagkakaroon ng express lane para sa DepEd personnel sa mga GSIS branches na lubhang magbebenepisyo ang mga personnel na napakalayo ang biyahe patungo sa GSIS office. Ayon naman kay GSIS President Velasco, ipinahayag niya ang bagong programa ng ahensya na Multipurpose Loan Flex na magbibigay kakayahan sa mga DepEd personnel na umutang sa mas mababang interest rate na di tataas ng 6%. Dagdag pa niya, ang programang ito ng GSIS ay hindi lamang para magpautang, kundi layuning makapagbigay ng oportunidad sa mga DepEd personnel na magkaroon ng karagdagang kita sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay ng pagsisimula ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa iba't ibang parte ng Pilipinas na ipamahagi ng DSWD ang 75 milyong halaga ng tulong sa assistance to individuals in crisis situation. Ang pamamahagi ay naganap sa Ilocos Norte, Camarines Sur, Davao de Oro at Leyte kung saan nasa mahigit 37 ang mga benepisyaryo.
Ayon kay DSWD Rex Gatchalian, ang caravan na ito ay isang malaking programa upang mas maging accessible ang serbisyo at programa ng gobyerno sa mga nasa laylayan. Samantala, nakibahagi si DOT Secretary Cristina Frasco sa ika-50 kamahardikaan sin Tawi-Tawi na minarkahan ang anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan. Nagpahatid ng kanyang keynote address ang tourism chief sa daan-daang mga dignitaryo, panauhin at mga tawi-tawian na nagtipon sa Bongaw, Tawi-Tawi. Tiniyak ni Tourism Secretary Frasco ang suporta ng DOT sa mga tawi-tawian sa pagtataguy nito ng layunin na maging pantay-pantay ang mga oportunidad sa turismo upang masiguro ang pag-unlad nito kung saan walang maiiwan. Noong ika-24 ng Setyembre, opisyal na naglabas ng pahayag sa publiko ang DICT kung saan ang Medusa ransomware ay nilalagay sa peligro ang mga networks ng mga ahensya ng pamahalaan at ang publiko. Ang paggamit ng Medusa ransomware ay iligal na paggamit sa mga sistem ng pamahalaan na dulot ng hacking, bahagi na rin ang mga binabawal sa mga pirated software at di-lisensyadong computer programs sa lahat ng opisina. Ayon sa DICT, layunin nilang puksain ang mga kaso ng brute attack force, phishing campaigns, exploitation at iba pang pang-aabuso gamit ang teknolohiya gaya ng Medusa ransomware. Upang malabanan naman ang paglaganap ng polusyon sa plastik dito sa bansa, nanawagan ng kalihim ng DNR na si Antonia Loizaga sa establishmento na panatilihin ang pagsunod sa Extended Producer Responsibility Law bilang pakikiisa sa pamahalaan na masugpo ang issue. Alamin yan mula kay Jade Buhoy. Nagpahayag ang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na si Antonia Loizaga ng sentimiento ukol sa patuloy na paglaganap ng polusyon sa plastik sa bansa. Aniya, hindi kakayanin ng isang ahensya na puksain ito. Bagkus kinakailangan ng pagkakaisa ng bawat bahagi ng pamahalaan na makilahok sa pagbabagong nais tunguhin. Dito binigyan din niya ang Republic Act 11898 o ang Extended Producer Responsibility o EPR Law dahil ito ay bahagi ng solusyon upang masulong ang responsibilidad ng mga producer na maging makakalikasan at pangalagaan ang kapaligiran. Bukod pa riyan, pinahayag ni Loizaga ang mga programa sa EPR ay nakatuon sa pagbabawas ng basura, rehabilitasyon ng kapaligiran at pagsasalin ng mga uri ng basura. Kasama na rin sa kanyang panawagan ang pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya sa pamahalaan gaya ng Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry, Food and Drug Administration, pati na rin ang mga lokal na pamahalaan sa bawat lungsod. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. MMDA isinagawa ang turnover ng handheld ticketing device sa Manila City. Mga uniformed personnel na sumuway sa traffic violation hindi nakalusot sa MMDA. Biktima ng human trafficking na lugi ng 100,000 pesos para makauwi ng Pilipinas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa pagpapatupad ng single ticketing system, isinagawa ni MMDA Acting Chair Attorney Don Artes ang pamamahagi ng 30 handheld ticketing devices kay Manila City Mayor Honey Lacuna. Ang pamamahagi ng mga devices ay may kasama ring server rack, UPS, workstations, printers, softwares at 60 piraso ng SIM cards. Sa nangyaring turnover ceremony ay napag-usapan din ni Attorney Artes at Mayor Lacuna ang trapiko at oportunidad sa pagtatayo ng mga programa.
Alinsunod sa pagpapaigting ng pagpapatupad sa mga EDSA road policies ng MMDA kamakailan, patuloy pa rin ang pagsuway ng ilang mga motorista hinggil dito. Ang buong ulat mula kay Princess Castro. Hindi nakalusot ang ilang mga uniform personnel sa mata ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong umaga matapos maharang sa kahabaan ng EDSA dahil sa pagsuway sa mga road policies sa EDSA. Isa sa mga tiniketan ng mga tauhan ng MMDA ay ang sasakyan ng Department of Transportation o DOTR at Department of Environment and Natural Resources o DENR matapos itong dumaan sa EDSA busway. Dahil dito, nadismaya si MMDA Task Force Special Operations Chief Retired Colonel Bong Nebria kung saan sinabi nito na kung sino pa ang kagawarang nagpapatupad ng mga pulisiya sa daan ay mga sariling tauhan pa nito ang lumalabag at hindi marunong sumunod sa direktiba. Kaugnay nito, pinagsabihan na ng ahensya ang ilang mga tauhan ng DOTR hinggil sa pangyayari. Sa kabilang dako, namataan din ng MMDA ang mga pulis na sumuway matapos namang dumaan sa kahabaan ng EDSA bike lane. Samantala, nasa 1,000 piso ang halaga na kailangang bayaran ng mga motoristang lumabag sa traffic violation. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, isang Pilipino ang nabiktima ng human trafficking sa Myanmar, ngunit mas masaklap pa ang kanyang nabatid, bunsod ng pagbabayad ng 100,000 pisong halaga upang makauwi sa Pilipinas. Tungayan si Jade Buhoy para sa iba pang detalye. Isang lalaking biktima ng trafficking nakauwi sa Pilipinas noong ika-22 ng Setyembre matapos ma-scam na magtrabaho sa isang Chinese company sa Myanmar. Ang biktima na si alias Gio, edad 33 taong gulang, ay nagpahayag na may nakilala itong isang nagngangalang Liza na kanyang nakausap sa Facebook at inalok siya na magtrabaho sa Myanmar na may buwanang sweldo na 100,000. Noong una, hiningian ang biktima ng 20,000 piso para sa kanyang travel expenses. Matapos niyang makalipad papuntang Thailand ay agad siyang inilipat sa Myawaddy, Myanmar. Dito isiniwalat ni alias Gio na persahan siyang pinagtrabaho bilang online love scammer kung saan siya'y nanggogoyo ng mga dayuhang biktima na mag-invest sa peking cryptocurrency na account. Malayo sa ipinangakong sweldo, nakatanggap lamang siya ng halagang 60,000 piso sa loob ng 6 na buwan. Kaya't kalaunan nangalap ito ng 200,000 piso upang makalabas sa nasabing kumpanya. Dahil dito, nagpahayag ang BI na maging mapagbatsyag sa mga trabahong nakukuha online. Sa kasalukuyan, inalalayan ng National Bureau of Investigation at ng Overseas Workers Welfare Administration ang biktima. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa balitang sports, sinagundahan ni martial artist Jones Inso ang pangalawang medalya ng Pilipinas para sa 19th Asian Games na kasalukuyang nagaganap ngayon sa Hangzhou, China. Ito ay matapos makascore ng 19.216 overall points sa combined discipline ng men's wushu all-around event, dahilan upang mapayuko ng China at Hong Kong sa ikatlong pwesto. Sa kasalukuyan, may 2 tansong medalya na ang Pilipinas matapos makuha ni Patrick King Perez ang unang medalya ng Pilipinas noong Linggo sa men's individual pomse. Samantala, inaasahan naman na madadagdagan pa ang makukuhang medalya ng Pilipinas sa mga susunod na araw mula sa mga atletang aarangkada pa sa kompetisyon. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PCG tinanggal ang floating barriers sa BDM alinsunod sa presidential instruction. BIR nagpaalala sa BSKE candidates na sumunod sa obligasyon sa buwis. Pension system para sa MUP pasado na sa Kamara. DENR Secretary Antonia Loizagan na isisulong ang pangkalahatang aksyon sa pagsugpo ng polusyon sa plastic. Mga uniform personnel na sumuway sa traffic violation hindi nakalusot sa MMDA.
Pilipinas mayroon ng 2 medalya sa 2023 Asian Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming maulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Dani Lopez at ito ang News Force.